Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito at ang tampok nating barya for today ay patungkol po dito sa year 2008 po na 10 piso coin at ito po ay under sa BSP series. So meron po tayong tatlong peraso dito dahil sa mga hindi pa po nakakaalam ay meron pong tatlong uri itong year 2008. So may tatlong variations po ang mint year na ito. So alamin po natin kung alin ba sa tatlong ito ang meron na pong mataas na collector's value at magkano na kaya ang percentage ng bawat mint years or bawat variation na ito. So ayan guys, at i-review na rin po natin ang overs at ang reverse po ng bariyang ito. So year 2008, 10 piso coin BSP series ang ating pag-uusapan ngayon. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyong lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tinan. At welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video nga po ay meron na naman po tayong barya. Ito po ay year 2008 po, 10 piso coin. So ito po yung tampok na mint year natin ngayon at denomination 10 piso coin under po sa BSP series na year 2008. So meron nga po tayo ditong tatlong peraso at meron nga pong tatlong variations ang mint year na ito. So i-review po muna natin ang overs at reverse po ng bariyang ito. So unahin natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. Dito po sa kanyang overs ay makikita natin naka-highlight po dito ang imahe or portrait ng ating dalawang bayani na si Apolinario Mabini at si Andres Bonifacio. Facing po sa kanilang portrait, makikita natin ang 10 piso na denomination at ang kanilang pangalan po. Ayan. Dito po sa ilalim makikita natin ang year of mintage na year 2008. At dito sa likod ng ulo or sa ilalim ng ulo ni Andres Bonifacio, makikita natin dito ang mint mark. So yan, itong maliit. At dito po sa gilid makikita natin nakasulat po ng paikot ang Republika ng Pilipinas. So yan po ang makikita natin dito po sa kanyang harapan. At dito naman po sa kanyang likuran ay makikita naman po natin dito ang lumang silyo po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So makikita natin dito sa gilid, Bangko Sentral ng Pilipinas na nakasulat. At dito sa ilalim yung year 1993, yan ito po yung taon na na-establish po ang BSP. So hindi po ito yung taon na na-mint po ang bariyang ito. Dito po sa loob makikita natin ang inner circle. Sa loob ng inner circle ay makikita natin ang cogwheel. Yan itong gear. Itong may mga ipin, ito po yung tinatawag na cogwheel. Sa loob po ng cogwheel, makikita natin dito sa upper portion ang araw at bundok. At sa ilalim ng portion naman po ay makikita natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw at tatlong bituin. So ayan po ang makikita natin dito sa reverse. Itong overs po ng ating 10 piso na BSP series. So meron nga pong tatlong variations ang bariyang ito. Yan, dito po sa kanyang reverse po natin makikita. Yan. So kung mapapansin nyo po ay magkakaiba po ang reverse ng bariyang ito. So talakayin natin yan maya maya, specify natin talaga. At na-review na rin po natin to sa mga nakaraang vlog natin. Hanapin nyo lamang po yung pinaka-detalyado po patungkol po dito sa 2008. So mapunta tayo sa talaan ng numista para po mas matalakay natin ng maigi. Dito tayo sa year 2008, 10 piso numista. Yan. So sa mga baguhan pa lamang dyan sa coin collecting ay check nyo po itong numista. Ito po ay isa sa mga legit na source natin pagdating po sa ating mga collections. So itong BSP series po ay from year 2000 up until sa year 2017. Sa 10 piso lamang po. Ito lamang po yung naiba kasi sa ibang mga BSP series na mga denominations from 1995 to 2017. Whereas dito sa 10 piso, nagsimula po ito sa year 2000.
So composition nito bimetallic, aluminum bronze ang kanyang center at copper nickel ang kanyang ring. So itong baring ito po ay non-magnetic. Yan. Dito ang kanyang obverse at ang kanyang reverse. So i-check natin guys dito sa kanyang die type varieties. Yan, there are 3 main types of the reverse. So meron guys die 1, die 2 at die 3. So i-check natin sa die 1. So bali sa die 1 po, meron pong 4 din po na variations. Die 1 A, B, C, and D. So pag die 1, big thin script of legend. Yan. Yan, may nag-chat pa guys. So big thin script of legend. Hanapin natin yung die 1. Yan. Medyo malabo nga lang po yung cam natin. Yan. Ito po yung legend nya guys. Ayan. Big thin script of legend. Cogwheel with low teeth. Yan, itong cogwheel. Maliliit po yung ipin. Yan. Sun with short narrow rays. Yan. Itong kanyang araw. And plumeria shape of stars. So ayan. Medyo mahirap din pong talakayin to guys. Dito sa die 2 naman, medium thin script of legend, cogwheel with teeth of medium height, sun with broad short rays. And sa die 3, thick script of legend, 99 close, cogwheel with high teeth, sun with long narrow rays. So sa mga baguhan, ang pinakamadaling palatandaan po, ito po yung pinaka tip. Sa reverse 1 or die 1, maliliit po ang ipin ng cogwheel. So pansinin nyo po yung cogwheel, maliliit yung ipin. Dito sa reverse 2, bahagyang lumaki po yung ipin. So dito na lang po tayo magbabase sa cogwheel. Ito po yung pinakamadaling palatandaan guys sa cogwheel po, itong gear. So ito maliit ang ipin, bahagyang lumaki yung ipin, at sa reverse 3 ay malalaki na po talaga yung ipin. So malalaki sa reverse 3, dito medium sa reverse 2, at pinakamaliit dito sa reverse 1. So yan po ang pinakamadaling palatandaan po guys para matukoy natin ang kaibahan ng reverse 1, ng reverse 2 at ng reverse 3. So yan guys, hindi na lang po natin masyadong basta sa mga baguhan dyan, kung gusto nyo pong malaman talaga, i-search nyo naman po yung nakaraang video ko po patungkol dito sa year 2008. At yun po, mas detalyado pong natalakay natin ang pagkakaiba ng reverse 1, ng reverse 2 at reverse 3 na year 2008 na 10 piso. But dito guys ay mag-focus po tayo sa coin updating, ang status ng baring ito, ang kanyang current price update sa Numista at ang percentage. So dito guys, ayan, so year 2008 tayo. Yan, 2007, 2008, 2008, 2008, 2009. So meron nga pong tatlong variations ang year 2008. So unahin natin dito sa reverse 1B. Yan, 6% po ang kanyang kasalukuyang percentage. At meron po siyang 4 na current price appraisal po dito. Sa kanyang very fine condition ay 38 pesos. Sa extra fine na condition 63. Sa almost uncirculated ay 66. At sa kanyang uncirculated na condition ay 68 pesos. So yan guys, medyo meron na ring presyo itong reverse 1B. Although ito po yung pinaka common sa variations nitong reverse die type varieties nitong 2008 na 10 piso. So dito sa reverse 2A, 1% naman po ang kanyang kasalukuyang percentage. So mas maliit po siya compared sa reverse 1. At dito po wala po siyang current available price appraisal, basing po sa record ng Numista. So yan guys, 1%, medyo hard to find na rin po yan. At dito po sa reverse 3 naman, 0.6% naman po ang kanyang kasalukuyang percentage.
So kung pagbabasihan natin sa record ng numista, ay medyo mas mahirap po talagang mahanap itong reverse 3 sapagkat hindi nga po umabot at least man lang ng 1% ang kanyang kasalukuyang percentage. So yan guys, dito po sa tatlong variations na ito, ang medyo semi hard to find or sabihin nating almost hard to find na yata ay itong reverse 2 at reverse 3. So dito po pala sa reverse 3 ay wala po siyang current price appraisal sa numista, pareho po dito sa reverse 2. So based on my experience naman po guys, medyo matagal na rin po tayong naghahunting ng mga barya, ay dito po sa 10 piso na year 2008, medyo mas nahirapan ako makahanap nitong itong reverse 2. Yan, itong reverse 2 medyo pahirapan po ang makahanap nito comparing po sa reverse 1 at sa reverse 3. Based naman po yan sa aking own experience. So sa inyo guys, ano sa tingin nyo po or ano po sa experience po ang mas mahirap hanapin, ang reverse 1 ba, reverse 2 at reverse 3 na year 2008? So paki-comment naman po dyan sa ibaba. So yan naman guys ang ating update dito po sa year 2008 na 10 piso coin BSP series. At sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.